Hello mga pageant fanatics sa ating mga lovely listeners. Welcome again to the Pageant Passion Podcast, Ground Conversation. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Again, for those who are new in this podcast, I've spent years immersed in content creation sa TikTok, sharing my insights, tips, and my passion for pageantry. And now I'm here, so this podcast is our space to deep dive into the stories, glitz and glamour, as well as the hard work and dedication and incredible cuentos that make up the pageant world. Again, my name is Carl Loyola, your kaut-utang dila, kakwentuhan through this glamorous world of this industry. And today we have an exciting episode lined up for you. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. So kung bago ka pa nga lang dito, please mag-subscribe ka na dyan at ilike mo na rin tong video na ito para makapanood ka pa ng mga susunod na episode na gagawin natin. At kung ready ka na nga in this video, pag-uusapan natin ang mangyayaring Miss Universe Philippines 2025 next year. Dahil kumpirmado na nga as of last week, there are 59 official franchise of this pageant. So kung yung last year nga, merong 54 to 55 franchise ang pageant, at nakita nga natin nag-compete yung mga delegates nito during the last year's edition, pero may mga nag-back out, kaya parang nabawasan na nga lang sila, parang hindi na kompleto. Pero ngayon, kumpirmado na nga as of last week, there are 59 confirmed local franchises for the Miss Universe Philippines and still counting. So, isa-isahin natin ngayon dito sa listahan kung sino-sino nga ba sila. So, sa Luzon, Angeles City, Pampanga, Bacoor City, Cavite, Batangas, Baguio City, which is sa Benguet, Bulacan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Pampanga, Pasig City, sa Metro Manila, San Fernando City, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Romblon, Tarlac, Taguig City, at Tuguegarao City, Cagayan. So, as we all know, mukhang okay pa rin naman ang appointment system ngayon kasi recently, ang Filipino Community of Australia, di ba, nag-appoint sila ng kanilang mga delegates. So, mukhang uubra pa ngayon ang mga appointment system. Kaya katulad na lang nito, dito sa Luzon, may mga newbie dito or may mga inaugural entry. Kumbaga sa Miss Universe Philippines ang tawag natin, kumbaga sa Miss Universe ang tawag natin dito mga debut. So, sa mga nabanggit natin dito kanina sa Luzon, ang mga debut dito, San Fernando City, Pampanga, Romblon, Romblon re-entry nila. Pero this is the first time kasi nagka-franchise ang Romblon. Ano pa ba? Tarlac, I believe may franchise na ang Tarlac last year, hindi lang sila nakapag-send ng delegate. So, pwedeng na rin matawag natin na debut to. Ano pa? Oriental Mindoro, I believe debut nila ngayon. Yun lang. So guys, kung napapansin nyo, meron na tayo ditong tatlong Pampanga. May Angeles City, Pampanga, may San Fernando, Pampanga, at meron pang mismong probinsya ng Pampanga. So, alam naman natin na ang probinsya ng Pampanga ngayon nag-held na ng kanilang Miss Universe Philippines Pampanga pageant. So, yung mananalo nga doon, siya yung magsusuot ng sash ng probinsya ng Pampanga sa Miss Universe Philippines pageant next year. Pero may Angeles City, Pampanga pa nga, tsaka San Fernando City. So, si Angeles City, kung naaalala nyo, nagpadala ang Angeles City last edition pero nag-withdraw yung delegate. So, malamang yung mag-a-Angeles City ngayon sa Pampanga, i-appoint niyan kung sino man yung may hawak ng franchise ngayon sa Angeles City. So, Pampanga to, Angeles City. May hint na ba kayo kung sino ang mukhang i-appoint nila dito? Angeles City, Pampanga, comment below kung sino ang sa tingin nyo i-appoint ng Miss Universe Philippines Angeles City, Pampanga sa next edition. Then, Pampanga ulit, San Fernando City. Sino nga ba ang i-appoint din ng
syudad ng San Fernando, sa Pampanga, dito sa competition. Grabe, no? So, balikan natin. Bacoor City, Cavite, nag-a-appoint din to. Batangas, kakatapos lang ng Miss Universe Philippines Batangas nila. Baguio City, Benguet, may representative na to at talaga namang ang mga Baguio City delegate, mga Amazona, dahil simula nung kay Latugat, talagang paakyat sila ng representasyon. Paakyat yung mga delegate nila, sin talagang lahat, anong tawag nating term dito? Anong tawag nating term dito? Yung paakyat ng paakyat ng paakyat. Upgrade lahat. Oo, lahat ng mga delegates sila. Grabe. Tapos Dara Valencia last year. Ngayon, upgrade ang delegate ng Baguio City. Ang Bulacan, may franchise naman talaga to. At ang Bulacan, nag-a-appoint ng Bulacan. Cabanatuan City, last edition, meron din silang representative, nag-a-appoint to. Ang Cavite, nagkakaroon ng Miss Universe Philippines Cavite. Or nag-a-appoint pa sila. Pero parang, hindi, katatapos lang ng Miss Universe Philippines Bacoor. So, hindi siya mag-a-appoint. Pero ang Cavite, i-a-appoint to, malamang ngayon. Laguna, currently ongoing ang Miss Universe Philippines Laguna at wala tayong makikitang Iliana Marie Aduana dahil hindi naman nagsumite si Iliana Marie Aduana ng kanyang candidacy sa Miss Universe Philippines Laguna kasi pinakilala na nga yung mga delegate at wala siya doon. Yun yung disadvantage din ng may franchise kasi itong mga queens dati na solid na talaga mga comebacker, na solid na. Yung iba naman kasi dito, syempre, ayaw nang bumalik ng local franchise or local pageant. Yun yung disadvantage pag may franchise. Unlike kung katulad nung dati nung pumupunta lang sila sa Estancia Mall, magsasubmit ng application, yung mga naka-folder, may mga dalang folder na talagang inaabangan natin back then sa Estancia. Yun, pag naisipan ko sumali, sasali ako, pupunta lang ako sa screening. Pero ngayon kasi, lahat ng mga sasali nga, kailangan dumaan ng local pageant. Unless, miga-miga mo ang national director or ang bumili ng franchise at ia-appoint ka diretso. So, pwedeng ganoon ang mangyari. Now, Nueva Ecija na-appoint to. Occidental Mindoro nagkakaroon ng MUPH Occidental. Palawan nagkakaroon ng Miss Universe Palawan. Pasig City magkakaroon ng Miss Universe Philippines Pasig City. Pangasinan, ongoing na rin ang Miss Universe Philippines Pangasinan. Ang Quezon Province naman, ang balita ko, magkakaroon ng pageant ito. Tarlac, ito pa ang isang kaabang-abang, sino kaya ang i-appoint ng probinsya ng Tarlac? Comment nyo din kasi mukhang may hint na rin kayo. Taguig City, ito ang Taguig City, they are sending Caliber Girls since 2020 mula kay Katrina Legado, kay Katrina Legado, Katrina de Maranan, Sandra Lemonon, 'di ba? Mga talagang high caliber. So ngayon sa Taguig, alam ko may hit na rin yung iba kung sino yung a-appoint nila. So abangan natin 'yan. Then Tuguegarao City nag-a-appoint din to. Alright, now let's go to Visayas. Team Visayas, shout out ang mga Team Visayas diyan. Right, sa Visayas City naman, we have Bacolod City, Negros Occidental na nagkakaroon sila ng pageant. Kakatapos lang ng Miss Universe Philippines Bacolod at yung nakoronahan nila ngayon ay talaga namang high caliber din. Syempre, newbie to. So, pagdating nito sa Miss Universe Philippines pageant, ito yung isa sa mga dark horse. Pero tingnan natin, baka biglang maging emerging frontrunner. Then, we have Bohol. Ang Bohol ay talaga namang nag-uumpisa na rin ang Miss Universe Philippines Bohol at pinakilala na nila ang mga delegate nila at wala kayong makikitang Pauline Amelings, guys, kasi nga, 'di ba? Hindi naman pinakita si Pauline Amelings sa mga roster ng delegates ngayon sa Bohol. So, yeah. Meron ulit tayong Cebu Province, Cebu City, Cebu, Lapu-Lapu City, Cebu, Mandaue City, Cebu. Yung apat na Cebu na yon ay galing sa Miss Universe Philippines Cebu. 'Di ba nagpa-pageant sila? Alam niyo naman, diyan galing sina Chris Hanson last year. Toledo City, Cebu, meron din, pero it's a separate pageant. Hindi siya under ng Miss Universe Philippines Cebu. Nag-held ng pageant ang Miss Universe Philippines Toledo City, like last year. And then, we have, bago to, Negros Occidental. So, malamang magde-debut to. Hindi ko lang alam kung ano ito, appointment system ba to magpa-pageant. So, kung mga taga Negros dyan, kung alam nyo, comment nyo lang.
Then we have Iloilo City. Iloilo City has been there since 2020. Talagang loyal to, loyal franchise holder to kasi 2020 lahat ng mga delegates nila galing sa franchise. So ito yung mga pinaka-loyal talaga. Swak na swak na swak. Then Mindanao, ito mukhang madaming ano dito debut. Barobo, Surigao del Sur. Meron din tayong Butuan City, Agusan del Norte. Debut itong mga to. Camiguin, nag-compete na to last edition. Dipolog City, Zamboanga del Norte, debut. Iligan City, Ladao del Norte. Ito, kakatapos lang ng Iligan City. Miss Universe Philippines Iligan City at talagang high caliber din nang nanalo. So, magde-debut din sila ngayon. Pagadian City, recently may candidate to, nag-a-appoint to. Tandag City, Surigao del Sur. Ayan, meron, debut din. At ang debut ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Uy, mukhang nakaka-excite makarinig ng Keme from Ciudad de Zamboanga. Uy, talagang ang dami rin mga bago ngayon sa Mindanao Pero ito, maluloko kayo, the Filipino communities. Ang daming mga debut ngayon sa Filipino communities. Umpisahan na natin ng Alberta, Canada. So magsusunod siya ng session ng Alberta. Australia, pinakilala na kung sinong representative nito. Then, we have a newbie ngayon, Connecticut, United States. England, United Kingdom, debut to. Florida, last edition, nag-compete sila. Great Britain, last edition, nag-compete sila, which is Christina Chok. Hawaii, USA, nag-compete sila last edition. Italy, meron ngayong representative ang Italy. Los Angeles, California in the United States, so bago. Nevada, bago din. New Jersey, bago. New York, bago. Northern California, last edition, meron to. San Francisco, California, bago din. Sydney, Australia, recent meron din. Texas, bago. Toronto, Canada, bago din. Vancouver, Canada, bago din. Virginia, last edition, meron to. Washington, last edition, meron to pero nag-withdraw. So guys, ang daming Filipino communities ngayon, especially sa Philcom USA. Parang na siya naging Miss USA. So, what are your thoughts sa Filipino communities na napakadami ngayong edisyon? Pero I salute dun sa mga province talaga na magsisend ng mga delegates nila. Talaga nag-effort bumili ng franchise para magkaroon ng representasyon ng kani-kanilang mga probinsya or small town man yan, syudad, lalawigan, probinsya. Talaga nag-effort bumili ng franchise para nga nang sa ganon, makilala ang kanilang lugar at magkaroon ng representasyon din sa pinakamataas na koronang pinaglalabanan dito sa Pilipinas. So yeah, aabangan natin yan on the 2025th. So yeah, daming franchise ngayon 59 confirmed local franchise at counting pa nga daw. So ibig sabihin, bumili ng franchise. So malaking pera to sa organization. So asahan nyo na kung ano yung show na nakita natin last edition ay mas bobongga pa. Actually, yun naman ang maganda sa MUPH, sa Miss Universe Philippines, talaga nag-upgrade sila ng show. Kung naalala nyo, nung 2022 edition ng Miss Universe Philippines, wala tayong maipintas, diba? Kasi talagang after the pandemic noon, hindi tayo nakapanood ng mga ganong kalalaking show kasi 2020, 2021, di ba lockdown? Then 2022, biglang, yun, nag-boom. Pwede na pumunta lahat ng MOA. Punta kayong lahat. Wala na number of people na pwedeng manood kasi bukas na lahat, di ba? So, yung pinapunta na lahat ng MOA, kaya naman talagang windang tayo na sa pinakita nilang show during the 2022 with Bamboo as the opening number, no? Opening number, Bamboo, tapos with Morissette Amo na nagbigay ng tribute during the middle part of the competition, especially yung nung crowning moment na ang ganda ng camera angle, ng camera panning, yan, ganyan. So, wala tayong maipintas. Then, 2023, they gave us so-so production, but in 2024, talagang bawing-bawi sila. Grabe, ang ganda na production recent edition with Marina Summers, the introduction, and ang ganda ng swimsuit format, evening gown format, especially gusto ko yun. Yung evening gown format nila, kudos sa MUPH, magaganda yung mga music na ginagamit nila sa evening gown. Nung 2022, ang ganda nun. 2023, last year, yung theme song ata yun ng isang brand ng shampoo. And then, ito, recently, ang ganda. Ang ganda ng mga music na
ginagamit nila. At pag nasa live ka, talagang mafe-feel mo lalo yung competition. Talagang nakakapanindig balibo. So, kudos sa MUPH dahil nga upgrade lagi ang kanilang production. Inasahan nyo. So, 2025, mas upgrade ulit yan. So, yeah. What are your thoughts, guys, again, dito sa mga MUPH confirmed franchise at sa mga nabanggit nating lalawigan kanina, sino-sino kaya yung mga sa tingin yung isesed nila para sa competition na ito? Comment nyo lang dyan. Comment nyo lang para pag-usapan natin yan. Alright, so before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. Ayun, sabi ko nga, diba, kung may katanungan kayo, comment nyo lang dyan sa baba para sa next episode, sasagutin natin yan. So, for this episode, yan, napili natin ngayon ang tanong ni Iran Paulo 4944. So, shoutout sa'yo. Sabi niya, ano po sa tingin mo, kuya, ang tamang formula na dapat makuha ng Philippines para makabalik sa top 5 ng Miss Universe? Ano ba sa tingin nyo, guys? Kayo ang sumagot, comment below. For me, ano ba? Know when to pick. Wag mag-know when to pick strategy. Hindi, for me siguro, ano sa tingin kong formula? Each delegate naman kasi na pinadadala sa international stage, especially sa Miss Universe, diba? Nagre-training yan. Talagang pine-prepare sila sa international stage ng bonggang-bongga. So, bawat journey ng mga kandidatang to, very, very different yan. So, hindi natin yan pwedeng i-base sa kagaya na nangyari kay Pia, kay Catriona. Kasi, every girl, di ba, different? Like, what happened nga to Chelsea, di ba, during the national pageant sa MUPH, na very magical yung win niya. So, sino mag-aakala na siya ngayon makakakuha ng representation, di ba, papuntang Mexico. So, very different talaga yung each journey nila. So, maraming surprise na nangyayari. So, siguro, strategies na lang. Ayan, anong sa tingin mong tamang strategy? Siguro, or ano sa tingin mong tamang formula? Siguro, ano na lang, mag-enjoy na lang talaga yung girl pagdating niya sa international competition. Yeah. So, kayo ba, guys, ano sa tingin niyo yung sagot dito sa tanong ni Iran Paulo? So, again, hintayin ko yung mga sagot niyo dyan sa comment section. Alright, so kung kayo naman may mga tanong sa susunod, again, i-comment nyo lang dyan para sasagutin natin yan for you. And kung nagustuhan nyo tong episode na ito, click nyo lang yung like button at mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa rin kayo nakaka-subscribe. Thank you so much again for tuning in today's episode of the Pageant Passion Podcast Crowning Conversation. So, again, don't forget to follow me on social media for more updates and behind-the-scene content. Until next time, stay fabulous mga pageant fanays. Keep shining and paalam. As every si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.